Ana, ang nararamdaman ko para sa'yo ay hindi pa rin naman nagbabago. Lumipas ba ng ilang taon, ay alam mo hindi ka mapapalitan sa puso ko. Dear Amihan Stories presents My Workaholic Boyfriend and Our Unexpected Quadruplets. Written by Ate Samuha, 21. Hi babe, Bati ng nobyo ni Ana Rose na si Eros pagpasok sa loob ng silid. Kasalukuyan pa siya nagsusuklay ng buhok at nakaharap sa maliit na salamin. Eros, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Gulat niyang tanong. Bago pa niya ito lingunin, ay yumakap na ito mula sa likuran niya. iniiwasan mo ba ako, Ana? Tanong nito, humalik pa sa batok niya, kaya agad niyang inalog ang kanyang balikat upang mabitiwan siya nito. Ibinaba niya sa maliit niyang mesa ang suklay. Eros, hindi mo kailang pumunta rito. Paano kung may makakita sa'yo? Inis niyang tanong sa nobyo. Lumayo siya at nagtungo sa maliit na kama. Nanatili naman ito nakatayo, sa lubong ang makapal na kilay at nakapamulsa pa. Puting long sleeve ang suot nito na nakabukas ang 2 butones, kaya litaw na litaw ang malapad nitong dibdib. Ang pang-ibaba naman ay itim na slacks at naka-leather shoes pa. May problema ba tayo, Ana? Usisa nito. Seryoso na siyang tinignan. Huminga siya ng malalim, hindi agad nakasagot. Nagawa pa niyang paglaruan ng mga daliri. Lumuhod sa tapat niya si Eros, sabay hawak sa mga kamay niya patungo sa kanyang mga labi at muli siyang umiwas. Matagal ko na ito. Pinag-isipan, Eros. What is it, babe? Ilan sandali niyang tinitigan ang guwapo nitong mukha. Ito ang lalaking hindi niya inakalang mamahalin niya at halos pagbigyan niya ng lahat. Ngunit may hangganan ang kanyang pagmamahala. Uuwi na ako sa probinsya namin. Tugon niya. Hindi naman masyadong nag-react ang binata. Namumungay ang mga matang tinignan lang siya. Gusto mong magbakasyon sa inyo? Go ahead, pero ilang araw ka ron? Tanong nito. Dinala nito ang kamay niya sa pisngi nito na para itong maliit na tuta na gustong haplusin ng amo. Hindi lang bakasyon, Eros. Hindi na ako babalik dito. Pupunta na sa ibang bansa ang ate ko. Kailangan ko umuwi sa amin. Mahinahon niyang paliwanag. What about us, Ana? Alam ko masyadong malayong probinsya ninyo. Saan ulit yun? Inilingan niya si Eros at saka binawi ang kamay niya. Gusto ko na ring tapusin ang meron sa atin ngayon, Eros. Ayoko na. Sambit niya. Tumitig ito ng ilan sandali sa kanya bago napabuga ng hangin. At bakit? Paano ayaw mo na, Ana Rosa? Malamig nitong tanong. Gusto ko na Hindi na niya natapos ang sasabihin nang siniil siya nito ng mariin na halik. Inipon naman niya ang buong lakas upang itulak ito palayo. Nang nagawa niya yon ay tumayo siya at sinampal ito sa pisngi. Ana! Hingal na hingal pa ito dahil sa marahas sa paghalik sa kanya. Isa yan sa pinakaayaw kong ginagawa mo, Eros. Ayoko na sa relasyong ito na palagi tayo nagtatago, na lagi mo ko sinasantabi lalo kapag kailangan kita. Sa oras na lang sana, doon ka na lang sana makakabawi sa akin, pero wala. Walang pinagbago ang relasyon natin at nakakasawa na. May hinanakit niyang sambit. Ramdam na niya ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. I love you, Ana Rose. Isn't that enough for you to stay here with me? Ang gawin akong lihim, Eros? Ang itago ako sa pamilya mo? Ang itago ang lahat na meron sa atin? Ang gawin mo lang akong pampalipas oras pagkatapos ng trabaho mo buong araw? Yung bang ipinagmamayabang mo mahal mo ko? Saan? Saang bandang pagmamahal na yon? Hindi ko kasi maramdaman, Eros. 26 anyos na siya. Nagmula sa isang mahirap na pamilya. Hindi niya natapos ang pag-aaral, ngunit sa murang edad ay natutunan na niyang lumaban sa buhay. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya bilang kasambahay sa mansyon ng pamilyang El Bajo, nakabilang sa alta sosyedad. Si Eros El Bajo ay ang una niyang nobyo, ngunit hindi niya masasabing perpekto silang magkasintahan dahil isang sikreto ang kanilang relasyon na hindi dapat malaman ng pamilya nito. You know how busy I am, Ana. I have so many things to handle at the company. Umuwi naman ako, hindi ba? Nang ganito kalalim ng gabi, Eros?
Diretso sa kwarto ko kahit alam mong may makakita sa'yo? Mahigit 1 taon na nating ginagawa to, Ana. Ngayon ka ba talaga natakot sa bagay na yan? Dahil ngayon ko lang rin na-realize na hindi tama ang ginagawa natin. Kaya gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Total, yan naman ang mahalaga sa'yo. Hindi naman ako kawalan. Makakahanap ka pa ng iba riyan na kaya kang intindihin at hindi kagaya ko na may hangganan ng pasensya. Paliwanag niya nang mas maintindihan nito ang hinanakit niya. How can you say that to me, Ana? Don't you love me? Or am I the only one fighting for us? Dismayado nitong tanong. Mapakla siya na tawa. Hindi man siya nakapagtapos sa pag-aaral ay nakaintindi naman siya ng kaunting salitang Ingles. Fighting for us? Ni minsan hindi mo naman ako ipinaglaban. Takot ka sa pamilya mo. Nagpapaganda ka pa ng pangalan mo sa mga magulang mo. Pinapalagaw mo pang kumpanya nyo, kaya wala ka ng panahon pa para sa akin. Kaya please lang, Eros. Tapusin na lang natin to. Pakiusap niya. Nag-uunahan na sa pagpatak ang mga luha niya. Marahas na napahilamos ito sa mga palad. Dahan-dahan ulit lumapit sa kanya at iginiya siya nito paupo sa kama. Stay. Sambit nito ng akmang iiwas na naman siya. Maya-maya ay may kinuha ito sa bag. Nagulat siya dahil 2 bundle iyon ng pera. Ano to? Malamig niyan tanong. Sige, umuwi ka sa inyo. Magbakasyon. Okay lang kung matagalan ka. Basta babalik ka. Basta uuwi ka sa akin, Ana. Wala akong pakialam kahit 1 taon ka pa ron. Kaya kong maghintay. Basta ba, hindi mo ko hiwalayan. Eros naman. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay kung saan nakapaloob ang bundle ng pera. Gamitin mo yan. Huwag mong ibabalik sa akin dahil itatapon ko yan. Babala nito. Pagkuway niyakap siya at wala siya nagawa kundi ang umiyak. Seryoso siya sa sinabi niyang break up dahil hindi talaga niya kayang manatili pa sa tabi nito. Ayaw niyang palagi siyang itinatago. Pakiramdam kasi niya ay wala siyang halaga at hindi worth it ipaglaban. Kahit mahal niya si Eros, wala siyang choice kundi ang iwan na muna ito. Inaayos na niya mga gamit na dadalhin pa uwi. Napatingin pa siya sa maliit niyang kama kung saan nakahiga ang binata. Mahimbing na ang tulog nito. Sorry, hindi ko na kayang manatili pa sa tabi mo. Kung hindi mo talaga kaya mawala ako, desisyon mo sumunod sa akin o hanapin ako. Mahal ko. Bulong niya. Lumapit pa siya sa kinaroroonan nito. Hinaplos ang buhok nito bago kinintala ng halik sa pisngi. Isinuot niya rito ang isang relong pambisig. Iyon ang una't huling regalo na galing sa perang pinaghirapan niya. Tumayo na siya at binitbit ang bagahe saka siya lumabas sa silid. Sa Santa Maria pang uwi niya at magtutungo pa siya sa bus terminal. Gusto niyang umalis ang mansyon habang tulog pa si Eros. Samantala, nagising si Eros sa pamilyar na silid. Nang mapatingin siya sa tabi niya ay wala na roon si Ana Rose. Napabangon siya at nakita niyang wala ng mga gamit sa ibabaw ng mesa. Umalis siya nang hindi man lang nagpaalam sa akin. Naiiling niyan sabi. Akma na siyang tatayo nang makitang relo sa palapulsuhan niya. Itinaas niya yun upang makita. It looks great. Maybe I will start wearing a watch every day. Sanay siyang hindi nagsusuot ng relong pambisig. Ayaw niyang may sagabal sa kamay niya habang nagtatrabaho siya. Siya si Eros El Bajo, 33 anyos, at kasalukuyan Chief Executive Officer ng El Bajo Real Estate Company. Isang negosyong itinayo pa ng mga magulang ng kanyang lolo. Bilang nag-iisang anak, pasan niya ang bigat ng pangalan at responsibilidad ng kanilang pamilya. Mayroon pa siyang 4 na pinsan na piniling tahakin ng ibang landas. Bukod sa kumpanya, pagmamay-ari din nila ang isa sa mga asyenda sa probinsya ng Negros Occidental. Napagpasiyahan niyang lumabas mula sa silid ni Ana Rose nang may bigla naman sumulpot. Anong ginagawa mo riyan, kuya? Tanong sa kanya ni Damian, ang pinsan niyang doktor. Wala. Tipid na tugon niya at naglakad na palayo, ngunit sumusunod ito sa kanya. Di ka ba umuwi sa asyenda, Damian? Hindi, busy ako sa ospital. Sagot nito. Sumabay na ito sa kanya patungo sa dining area. Alam niyang may nakahandang pagkain doon. Hindi nga siya nagkamali. Nandoon ang mga magulang niya,
kasamang pinsan niyang si Alamid na isang sundalo. Nandito ka rin, Ala? Tanong niya rito. Likas sa tahimik at talagang seryoso si Alamid. Yes, uwi ako mamaya sa asyenda. Rest and recreation leave ko ngayon. Paliwanag dito. Tumangulay siya at naupo na rin. Tumabi naman sa kanya si Damian. May sariling kondo ito pero umuuwi sa mansyon nila para lang makakain ng lutong bahay. Let's eat. Formal na sabi ng daddy niyang si Vincent Elbajo. Tipid ang umiti rin sa kanyang inang sa Alexandra. Habang kumakain sila ng agahan, ay hindi niya mapigilang mapatingin sa bago niyang relo. Hindi niya nagustuhan ang pag-alis ni Ana Rose habang tulog pa siya, pero sapat nang iniwan itong regalo. Subalit hindi niya alam kung bakit sa dami-rami ng pwedeng iregalo ay relong pambisig pa. Alam naman ito na hindi siya nagsusuot niyon. Kailan ka pa nagsuot ng relo, son? Tanong ng mami niya. Mabilis niyang naitago ang kamay sa ilalim ng dining table. Ngayon lang, ma'am. Sagot niya. Sunod-sunod siyang sumubo ng kanin para hindi na siya usisain pa ng ina. Sa kabilang banda ay ligtas naman nakarating sa probinsya si Ana Rose. Ang ate Rosyan niya ang sumundo sa kanya sa bus terminal. Dumiretso agad sila sa bahay at naghihintay na rin doon ang kanyang inang si Maria. Matagal na ring namayapa ang kanilang ama, kaya ito na lamang ang nag-alaga sa kanila. Mabuti naman at nakauwi ka na, anak. Mahigpit siya niyakap ng kanyang ina. Mukhang nakahanda ka na rin po sa pag-alis mo, ate, ah. Komento niya nang mapansin na nasa sala ng maleta nito. Nako, 1 linggo pa ako dito. Magbabonding muna tayo magkapatid bago ako mag-abroad. Nakangiting sambit ng kanyang ate. Ang nakatatandang kapatid niya lang ang nakapagtapos sa pag-aaral dahil ito ang masipag mag-aral. Para matulungan ito ay kinumbinsi siya ng nanay nilang magtrabaho at tumulong para makapagtapos ang ate niya. Nangako ang ate niyang ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan, kapalit ng sakripisyo nilang mag-ina para rito. Mabuti naman, ate. Nasaan po si Kairos? Ang tinutukoy niya ay yung bunso nilang kapatid na lalaki. Magsasampung taong gulang pa lang ito at medyo may pagkasutil. Ay naku, wag mo nang hanapin yon. Baka naglalaro na naman kasama mga kaibigan niya. Sabi ng nanay niya. Maliit lang ang bahay nila, kaya kahit nasa sala siya, ay makikita pa rin ang ginagawa ng kanyang ina sa kusina. Kapag nakaipon ako, bibili tayo ng lupa sa Maynila. Ituloy natin ang grocery store na pangarap mo, Nay. Masayang sabi ng ate niya. Bakit naman sa Maynila? Bakit hindi na lang dito, Rosyan? Nagtatakang tanong ni Nanay Maria. Kasi, Nay, doon na tayo maninirahan. Pag-aaralin ko po sa Maynila si Ana. Sabi ng ate niya na ikinagulat niya. Ate, matanda na po ako para mag-aral. Ayoko na. Matamlay niyang sagot. Ana, hindi ba't gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? May pera na ako. Kaya na kitang pag-aralin. Ay nako, Ana Rose. Kaya nga mangingibang bansa ang kapatid mo ay dahil sa'yo. Tapos aayaw ka pa. Gusto mo namang mag-aral, hindi ba? Dismayadong apela naman ng nanay niya. Dati yun, Nay. Hindi na ngayon. Wala na akong interes sa mag-aral. Ate, huwag ka na pong tumuloy kung ako lang ang dahilan kaya ka aalis. Ana, para rin to sa pamilya natin. Giit pa ng ate niya. Umiling lamang siya tumayo. Magpapahinga muna ako. Paalam niya at nagtungo na sa silid nila ng ate niya. Kanina pa niya nararamdaman na masama ang pakiramdam niya. Hindi iyon ang unang beses. Kinakabahan nga siya sa naiisip niya. Pero kung totoo man ang hinala niya, ay hindi naman siya takot. Gagamitin niya ang perang ibinigay sa kanya ni Eros. Nang ipinikit niya mga mata ay naramdaman niya ang pamilyar na presensya ng Nanay Maria niya. Masama bang pakiramdam mo, Ana Rose? Bakit parang namumutla ka? Tanong nito, mababakasan ang boses ito sa pag-alala. Ayos lang po ako, Nay. Mahina niyan tugon. Kumusta ka naman sa Maynila? Usisa pa nito. Sasagot pa lang sana siya nang pumasok sa silid ang bunso niyang kapatid. Ate, pasalubong! Sigaw nito at napaigik siya nang dambahin siya nito ng yakap.
Aray ko naman, Kairos, hindi ako galing abroad. Doon ka manghingi kay ate kapag nakabalik na ulit siya rito. Reklamo niya. Sinubukan niyang itulak ang kapatid na mahigpit ang yakap sa kanya. Kairos, labas! Ang dungis mo! Magugas ka muna ng kamay roon, dali! Sigaw ng kanilang ina. Ate, pasalubong ko, sana! Giit pa rin ang bunso. Binibida ko pa naman sa mga kaibigan ko na galing ka sa Japan. Tignan mo, ganda-ganda mo na ngayon. Tsaka ate, nadaba ka po. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Nang mapatingin siya sa ina ay seryoso ng ekspresyon nito. Kairos, bakit naman sa Japan ang binanggit mo? Pag-iiba niya ng paksa, ngunit ramdam niya ang matiim na titig sa kanya ng ina. Kasi po, gusto kong puntahan yun. Galing puro ng mga paborito kong anime, di ba? Masayang kwento nito. Sinundot-sundot pa nito ang pisngi niya. Kairos, labas ka muna anak. Na kay Ate Rose mo ng pasalubong mo. Huwag mo istorbohin ang Ate Ana mo. Nagpapahinga yan. Mahinahon na sambit ng kanilang ina. Tumango si Kairos bago nagmamadaling lumabas. Ano? Magtapat ka nga sa akin, anak. Buntis ka ba? Malamig na tanong nito. Hindi siya umimik. Hindi pa naman sigurado. Ana Rose. Hindi ko po alam, Nay. Mahina niyang tugon. Kaya ayokong lumuwas ka sa Maynila dahil baka may mangyaring ganyan eh. Uwi ka nito. Hinuhusguhan niyo na ba agad ako, Nay? Nabigla sa tanong niya ang kanyang ina, kaya mabilis itong umili. Anak, kayo nagtulak sa akin na magtrabaho ng maaga, Nay. Kahit gusto ko pa noon na mag-aral. Tapos, ganyan din po palang tingin niyo sa akin. Kung totoo pong buntis ako, kaya ko pong alaga na magiging anak ko. May pera ako, Nay. Hindi ko po iaako ang lahat ng ito kay Ate Rosa. Ana, wala naman akong sinasabing ganon. Pasensya na, anak. Naiyak na lang basta ang Nanay Maria niya. Ilang beses pang humingi ng paumanhin sa kanyang ina. Wala naman talaga siyang hinanakit dito, pero binuhay nito nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nakumpirma nga nila na nagdadalang tao na siya at sa kabila niyon ay tinanggap naman ng pamilya niya ang desisyong pinili niya na palakihin na mag-isa ang magiging anak niya. Samantala, mag-iisang taon na nakalipas at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin si Eros kay Ana. At talagang sineryoso nito na hindi na babalik pa. Wala na rin silang komunikasyon. Kahit may cellphone ito ay hindi naman niya makontak. Eros, what do you think about Tay Aragon? Napakurap siya ng ilang beses na marinig ang boses ng kanyang ina. Nakalimutan niyang nasa library sila ng mansyon at kasalukuyan niyang kausap ang mga magulang. Inirareto siya ng mga ito para mag-settle down na. I don't have any plans to get married yet, Mom, Dad. I'm sorry. Casual na sabi niya. Napasingap ang mami niya at napaili. 34 years old ka na, Eros. Gusto mo maging matandang binata na lang? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ang ama naman niya ay tahimik na nakikinig lang sa kanila. Ni hindi ka man lang nagkaroon ng girlfriend. Son, alam ko na pe-pressure ka sa amin ng mami mo. Pero wag mo masyadong paguri ng sarili mo sa pagtatrabaho. Marami ka nang naitulong sa kumpanya. Malumanay na sambit ang daddy niya. Hindi naman talaga istrikto ang mga magulang niya. Siguro nape-pressure lang siya dahil magandang reputasyon ng daddy niya bilang isang business tycoon. Alright, Dad. Tugon niya. So, wala ka bang girlfriend ngayon, son? Maya-maya ay tanong nito. Meron, Dad. Sagot niya na ikinagulat ang mami niya. Who is she, son? Bakit hindi mo siya ipinakilala sa amin? Nagtataka nitong tanong. She's Ana Rose Castellanos. Sambit niya sa buong pangalan ng nobya. Napasinghap ang mami niya, samantalang ang daddy niya ay parang hindi naman nagulat. San, bata pa yun. Pero oo, wala akong maipupuna sa batang yon. Bukod sa maganda na, masipag pa. Mabait at talagang palangiti. Paano ka naman niya sinagot? Alam ko mana ka sa daddy mo, Eros. Hindi ka marunong manligaw. Pahayag ng kanyang ina. Base pa lang sa mga sinabi nito at sa naging reaksyon ay mukhang hindi naman pala siya magkakaproblema. Wala siya nakikitang panghusga sa mga magulang. But Han, hindi ba nag-resign na siya? Kunot noon tanong ng daddy niya.
Natigilan naman ang mami niya. Babalik pa ba siya, Eros? Kung alam ko lang na nobya mo siya, sana hindi ko na lang siya pinayagan. Lumungkot pang ekspresyon ng mukha nito. Hindi na ulit siya nagsalita pa. Sa halip ay nagpaalam na lang siya. Kung hindi siya babalikan agad ni Ana, ay siya na lang mismo ang susundo rito. Alam naman niya kung saan probinsya ito nakatira. Pero sa lawak ng Santa Maria ay mahihirapan siya. At iyon nga ang nangyari. Hanggang sa matuli na lumipas pang mga araw ay hindi na ulit niya nakita pa ang dalaga. 5 taon na nakalipas, masasabi ni Ana Rose na maayos na ang takbo ng kanilang buhay. Sa tulong ng ate niyang nagtatrabaho sa abroad at ng perang ibinigay sa kanya ng dating nobyo, nakapagpatayo sila ng isang grocery store. Dahil doon, napagpasyahan nilang lumipat at tuluyang manirahan sa Maynila. Mami! Napangiwi siya na marinig ang matinis na boses ng anak niyang lalaki, si Evan, na 4 na taong gulang. Ayaw niya sanang tawagin siyang mami pero iyon ang palaging itinuturo ng kanyang ina. Naramdaman niyang may kumalabit sa kanya. Nakangiting binalingan niya ito. Ano yon, anak ko? Malambing niyang tanong. Hindi na po ko sasama sa siri-siri, mami Pagpapakyut nito. Ang tinutukoy nitong siri-siri ay grocery store. Hindi anak, sasama ka kay mama. May sakit kasi si Daphne at magiging bantay niya rin si Dahlia kasama lola niyo. Wika niya kaya napanguso ito. Hindi po kita mama, mami po kita, mami. Nagpapadyak na sigaw nito. Tinanguan lang niyang anak. Hindi lang isang sinilang niya noon, kundi 4 na sanggol. Dumaan siya sa cesarean section kaya may sapat siyang dahilan upang gamitin ang pera ni Eros. Okay, huwag na magalit. Kapag hindi ka sumama, wala makakasama si mama, ay si mami at sa siri-siri anak. Pagpapaawa pa niya sa bubwit. Nakahiwalay ang bahay sa business nila kaya kailangan pa nila lakarin. May kalakihan ng grocery store nila na nakatayo malapit sa exclusive subdivision. Kaya hindi lang masa ang target nila. Kung minsan, pati ang mayayaman sa exclusive subdivision ay sa kanila na namimili dahil malapit. Mommy, nandun po naman si Tito Carlos at saka po si Kuya Evren. Katwiran pa nito. Hay naku anak, bahala ka, wala kang mikmik mamaya. Naiiling yan sa bid. Kinuha na niya ang backpack na naglalaman ng mga damit ng 2 niyang anak na lalaki. Baby powder at pabango. Naroon din ang wallet niya. Sige na nga po, sama na ako. Basta po mami, karga mo si Evan. Bibong sigaw nito. Nagtungo na siya sa kwarto nilang mag-iina. Nakabuntot sa kanya si Evan. Nakaupo sa gilid ng kama ang inay Maria niya, pero kalong nito ang apong si Daphne. Naglalaro ng gadget ang isa niyang anak na si Dahlia. Dahlia, tama na yan, kanina ka pa naglalaro anak. Mahina niyan saway. Napangiti agad ito na makita siya. Ibinigay sa kanya ang gadget na kinuha naman niya sa kanila pag sa mesa. Hug mo ko, mami! Request nito. Mabilis naman niya itong pinagbigyan. Hinalikan pa niya ang malusog nitong pisngi. Nakangusong tinignan naman niya ang bunso niyang may sakit. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mami, sakit ulo ko po. Sumbong nito sa kanya. Pulang-pula pa ang magkabilang pisngi at ang maliit itong matangos sa ilong. Oo, sasakit talagang ulo mo anak. Naligo ka ba naman sa ulan kahapon? Ito naman ang napanguso sa sinabi niya at tumingin sa ate nito. Bakit po si Ate Dahlia hindi nalagnat? Hindi po ba sabay kaming naulanan kahapon? Inosenteng tanong nito. Hinalikan niya ang ibabaw ng ulo nito at saka nagmano sa kanyang ina. Hindi kayo naulanan, naligo nga kayo Sabad na nanay niya. Sige po nay, aalis na kami. Anya sa ina saka bumaling sa anak. Mamaya may pasalubong si mami. Pagaling ka anak ha, para may siopaw ka. Nag-thumbs up ito at malapad ang umiti. Mami, bago ka po aalis, pansinin mo naman po yung oink-oink ko Iyak po yan kapag hindi mo pinakain. Singit ni Dahlia. Nakaturo ito sa rack kung saan nakalagay ang 3 nitong alkansya.
Natawa naman ang nanay niya. Paano naman umiyak ang piggy bank mo, apo? Ganito po, Lola. Oink, oink. Malumanay na sambit ito. Napahagod siya sa batok. Iyon ang kinakahiligan ng anak niyang si Dahlia. Ang ibinibigay niyang pera ay iniipon nito. Samantala, si Evan ay mikmik lang ang kaligayahan. Si Evre naman ay mahilig manood ng anime. Naimpluwensyahan ng Tito Kairos nito. Ang bunso niyang si Daphne ay mahilig kumain, kaya may pagkatsabi ito. Paborito nito ang siopaw. O siya, humirit ka pa talaga. Sa pagkakaalala ko, naghulog na ako ng 5 piso kanina. Komento niya, ipinakita pa niyang barya sa anak. Salamat po, Mami! Ngiting-ngiting tura nito. Inakay na niya palabas si Evan at nagpabuhat nga ito sa kanya. Wala naman siyang choice kundi sumunod. Isa pa, ayaw niya itong mapagod sa paglalakad. Ay, ang bigat na namang baby ko! Araw-araw, dama niya kung gaano kahirap magpalaki ng anak, lalo na kapag pera ang unang problema. At 4 na bata ang sabay-sabay na umaasa sa kanya. Madalas siyang mangamba, madalas mapagod, ngunit hindi siya nag-iisa. Nariyan ang kanyang ina na tahimik na gumagabay at ng kanyang ate na kahit nasa malayo ay patuloy na nagbibigay ng suporta. Sa gitna ng kakulangan at takot, natutunan niya na ang pagiging ina ay hindi tungkol sa pagiging handa, kundi sa pagpiling lumaban para sa mga anak araw-araw. Samantala, papunta naman si Eros sa bahay ng pinsan niyang si Damian. May sarili na itong pamilya at ngayon ang lipat ito sa bagong bahay. Nang makakita siya ng grocery store ay hininto na muna niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bukod sa regalo para sa pamangkin niya, ay wala ni siyang ibang dala para sa pinsan. Naghanap siya ng beer. Inikot niya buong store pero wala siyang mahanap. Napagpasyahan niya lumapit sa counter. Doon niya lang napansin na wala pang katao-tao. Tao po? Pukaw niya sa atensyon ng isang bata. Oo, isang batang nakayukuyok ang ulo sa upuan. Ano po yun? Umiiyak na tanong nito. Nag-angat ito ng ulo at parang may kung anong bumuon sa dibdib niya nang makita ang luhaan nitong mga mata. Ano po yun, Manong? Bibili ka po? Pinunasan pa nito ang luha gamit ang braso nito. Nakasuot ito ng jumpsuit at puting t-shirt. Kung tama ang tansya niya ay hindi naglalaro ang edad nito sa 4 o 5 taon. Hey, why are you crying, kiddo? Hindi niya mapigilan na mag-usisa. Sa hindi niya malaman na dahilan, ay nakaramdam kasi siya ng awa sa bata. Iniwan po kasi ako ng tito ko po. Ayoko po magbantay na mag-isa, natatakot po ako. Humihikbing sagot ito. Why are you scared then? Baka po pasukin ako ng bad guys. Alam mo yun po kasi ang napapanood ko sa mga TV eh. Paano po kung nangyari yun? Eh di tegi naman po si Evren yan. Wika nito na hindi na lang luha ang lumalabas. Natatawa pa siya na makitang pagsulpot-sulpot ng sipon nito. Inilabas niya ang puting panyo at ibinigay sa bata. Here, gamitin mo to. At sa tingin ko, hindi naman yan mangyayari. May katabi pa kayong shop sa labas. Secured ang street nyo. Isa pa, may mga pulis na nagpapatrol sa labas. Paliwanag niya sa bata para hindi na ito umiyak pa. Salamat po. Ano po palang bibilin mo? Tanong nito. May beer ba kayo rito? Kanina pa kasi ako umiikot sa store nyo pero wala akong makita. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid. Ay, wala po kami niyan. Bad po sa health ang beer. Mag-cook ka na lang po. May cook naman po kami. Makakabili ka po kahit isa. Yung po sa fridge, oh. Sabay turo nito sa malaking refrigerator. Pero hindi para sa akin eh. Anya at napakamot pa sa kilay. Evren, sorry, natagalan ako. Sumulpot naman ng isang binatilyong hindi katangkaran. Ngunit bakit kaya parang may kahawig ito? Tito Kai, sumbong po kita sa mami ko. Katagal mo po sa labas, iniwan mo ko rito. Sigaw nito. Sorry na Evren, wag mo akong isumbong sa ate ko ah. Mami ko po yun. Hinarap na siya ng lalaki. Ano po palang bibili niyo, sir? Pasensya na po kung nakulitan kayo sa pamangkin ko. No, it's okay. Wala naman siyang ginawa.
Umiiyak nga lang nung nadatnan ko siya. Tugon niya na ikinanguso ng bata. Coke na po bang bibilin mo? Nakangusong tanong ng bata. Napatango siya nang wala sa oras. Bumili na lang siya ng Coke dahil hindi naman nagbebenta ng beer ang mga ito. Masyado kasi siyang abala kaya hindi na nakabili pa ng wine para sa kanyang pinsan. So, your name is Evren? Tanong niya sa mahinahon na boses. Opo, ako po si Evren. 4 years old pa lang po ako at may 3 pa po akong kapatid. Pagbibida nito. I see. So, paano Evren? Alis na ako. Paalam naman niya. Bit-bit na niya ang binili niya. Ano po palang pangalan mo, sir? Pahabol pa nitong tanong na nasa pinto na siya. Evren, ang kulit ah. Puna ng tiyuhin niya. I'm Eros. Sambit niya sa sariling pangalan. Ay, kapangalan mo po daddy ko. Eros din po pangalan niya, sabi po na mami ko. Namamanghan sambit ito. Dahilan para bumilis ang pintig ng puso niya. Evren, istorbo ka na. Baka may lakad pang customer natin. Sige na po sir, salamat po ulit. Magalang nasabi ng binatilyo. Gumiti lang siya tuluyan ng lumabas. Lula na siya ng sasakyan ay hindi pa rin nawala sa isip niya ang maamong mukha ni Evren. Ganon pa man, ay dumiretso na rin siya sa kanyang destinasyon. Nagpasalamat si Ana Rose kay Mang Bert pagdating nila sa grocery store. Nagkataon na bumabiyahe ito at pinasakay na sila. Kuya Evren, nandito na po si Evan! Tito Kairos, nandito na po kami! Masayang sigaw ni Evan. Patalon-talon pa itong pumasok sa loob. Anak, mag-ingat ka! Paalala niya. Sunod-sunod ng pasok ng mga customers nila. Opo, Mami! Masayang sigot ni Evan. Mami ko! Napangiti siya na makitang patakbon lumapit sa kanya ang panganay niyang si Evren. Nang makalapit ito ay agad niyang kinarga at naglakad siya patungo sa counter. Nagbehave ka ba rito, anak? Malambing niyang tanong. Hinaplos niya matambok nitong pisngi. Ngunit napansin niya ang pamumula ng kilay at matangos itong ilong. Ay, umiyak ka, Evren? Tumango ito. Si Tito Kai po at tagal niya nagpalood sa labas. Mami, natakot po ako na baka may pumasok na bad guys. Di ba po ganun yung mga napapanood natin? Nilingon niya ang nakababatang kapatid na abala na sa customer nila. Wala pa naman itong pasok, kaya pinilit niya itong magbantay. Alam naman niyang ayaw talaga nito na may ginagawa, ngunit wala naman itong pagpipilian kundi sumunod sa kanya. Hayaan mo ng tito mo, anak. Alam mong mabilis yan mabagot dito eh. Okay ka na ba? Pinaupo na niya sa upuan ng anak dahil may pumila ng customer sa counter upang magbayad. Mami, may nakilala po ako kanina. Pagkukwento ni Evren. Sino naman anak? Tugon naman niya. Bibili po siya ng beer kaso wala po tayo nun. Kasi po ayaw mo naman pong magbenta nun, di ba? Ikinangiti niya ang tinura ng bata. Paano kasi ay hindi nito nakalimutan ang mga paalala niya. Tama anak. Nahagip ng paningin niya si Evan. Hindi na ito tumigil sa pagtatalon. Ganoon talaga ito kapag nasa store sila. Evan, huwag ka magulo riyan. Halika rito. Yes po, Mami. Pero po pahingi po ko ng yogurt, Mami. O sige na, kuha ka ng 2. Sambit niya. Malapad ang umiti ito. Nagmamadali na rin lumapit sa kanila. Ibinigay nito ang isa sa kapatid. Thanks, Evan. Pasasalamat ang panganay niya. Yumakap pa ito sa nakababatang kapatid. Mas natuwa tuloy siya sa nakikitang malapit sa isa't isa mga anak niya. Halos 1 oras siya naging abala. Hindi nagtagal ay paunti-unti na rin kumukonti ang customers. Kairos, bakit mo naman iniwan dito ng mag-isang pamangkin mo ha? Tanong niya sa kapatid. Nagpupunas na ito ng pawis gamit ang laylayan ng damit. Ate, ang init dito kahit nakasiling fan na. Bumili ka na po ng aircon. Hingal na sambit ito. Napagod din sa pagkakarton ng groceries. Marami naman tayong ceiling fan, Kairos. Hindi natin kailangan ng aircon. Wala nga tayo nun sa bahay, dito pa kaya? Paano tayo magiging komportable yan sa trabaho, ate? Reklamo pa nito. Napahilo tuloy siya sa sentido. Kairos, ang mahalaga kumikita tayo ng pera.
Komportable naman tayo. Hindi natuloy ang sasabihin niya na mapatingin siya sa dalawang anak na nagkukulitan. Pansin niya ang pamumuo ng pawis sa mga ito. Masyado bang mainit dito? Sobra po ate. Tumatangong tugon sa kanya ni Kairos. Napahagod na lang siya sa batok. Ay, pag-iisipan ko. Pero huwag mong ibahin ang usapan natin, Kairos. Iniwan mo si Evren dito na matagal, no? Pinalisikan pa niya ng mga mata ang kapatid. Nagpaluod lang ako sa labas ate. Ang tagal mo kasi kaya lumabas na lang ako. Pero sandali lang naman yun eh. Katwiran nito. At ano ulit ang sinabi mo kanina, Evren? Sinong nakilala mo, anak? Baling niya sa anak. Yung poging mama na may magandang chikot. Tangkad po nun, mami. Akala ko po artista. Parang paglaki po namin ni Evan, ganun po itsura namin. Paano magiging katulad mo yun, Evren? Usisan niya. Magkamukha po kami, mami eh. Eros pong pangalan niya. Ay, sa kanya po pala itong panyo, oh. Ipinakita nito sa kanya ang isang puting panyo. Kinuha naman niya yon at inamoy. Nanigas ang katawan niya dahil pamilyar sa kanya ang pabango. Imposible naman sigurong pagmamay-ari iyon ng Eros na kakilala niya. Eros ang pangalan niya? May tinanong ba siya, anak? Usisa pa niya kay Everett. Opo, yung beer po, mami. Sabi ko po, bili na lang po siya ng coke. Yun nga po, bumili siya ng marami. Tumatangon sagot ito. Ramdam niya agad ang mabilis sa pintig ng puso. Akin na po, mami. Babalik ko po sa kanya kapag duman po ulit siya sa siri-siri. Kuya, bawal po makipag-talk sa stranger. Kaya po bakit mo kinakausap ang mama ngayon? Paano kung bad guy siya? Di tegi ka niyan. Iiyak kami sa'yo. Sabad naman ni Evan. Anak, bad ang mag-talk ng tegi. Sige na, ubusin niyo na yan. Saka itapon sa basurahan ha. Huwag magkalat ha. Paalala niya. Pareho nag-thumbs up ang dalawa. Ate, pahingi ng soda ha. Tinanguan niya lang si Kairos. Hindi mawala sa isip niya ang kwento ng anak. Hindi naman ako hinanap na lalaking yun. Hindi niya nga na-realize kung bakit ko siya niregaluhan ng relo kahit hindi siya gumagamit nun. Isa pa, imposible na si Eros ang nakausap ng anak ko kanina. Bulong niya sa sarili. Parang paglaki po namin ni Evan ganun pong itsura namin. Naalala niyang sambit pa ng bubwit. Ipinilig niya ang ulo. Pilit ay isinasantabi ang sinabi ng anak. Ngunit aminado naman siyang kamukhang-kamukha ni Eros ang mga anak nila. Pero paano kung si Eros yun? At bakit kaya siya napadaan dito sa grocery store namin? Coincidence lang siguro lahat, di ba? Pagkausap pa niya sa sarili, napaigtad pa siya nang may kumalabit sa kanya. Anak, Sino pong kausap mo, mami? curious sa tanong ni Evren. Kinagat-kagat na nito ang straw. Inilingan niya lamang ang anak. Sa kabilang banda, nakikipag-inuman si Eros kasama mga pinsan niya. Natatawa pa si Damian dahil sa halip na alak ang iniinom nila ay coke ang hawak-hawak nila. Seriously kuya, naghihirap ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Zandro. Ano naghihirap? Coke din naman yan, binili ko sa labas. May nadaanan kasi akong grocery store. Bata ang bantay, kaedad ng kambal mo. Sagot niya. Napatingin siya sa mag-iina ng pinsan. Abala ang may bahay nito sa pag-aasikaso sa kambal. Oh, okay. Si Ala, pupunta bang isang yon? Tanong ni Zandro. Nandito na kami. Narinig nila sabi ng isa pa nilang pinsan. Karga-karga nito ang anak na lalaki. May kanya-kanya ng pamilya ang mga pinsan niya na akala niya noon ay hindi magpapakasal. Siya na lang ang naiwan na single, siya pa naman din ang panganay. Masyado siyang naging focus sa pagtatrabaho noon kaya hinayaan na lang niyang mawala ang babaeng mahal niya. Bless ka muna sa mga tito mo anak. Utos ni Alamid sa anak nito, lumapit ang bata sa kanila. Hinanap naman niya si Ana Rose, ngunit totoo nga ang kasabihan na kapag ang isang tao ay ayaw magpahanap, mananatili talaga itong mailap. Kaya tumigil siya, tinanggap ang kawalan at hinayaan na lamang ang tadhana ang magpasya. Kung itinadhana silang magtagpong muli, darating din ang panahong yon. Luma na yung relo mo ah. Di mo pa ba yan papalitan? Tanong sa kanya ni Alamid, umiling lang siya. Anyways, dito na kayo matulog mamayang gabi. Bibili lang ako sa labas ng beer. Wika ni Damian, sumang-ayo naman sila.
Naisip niya kasing balikan ang grocery store para makita ulit ang batang lalaki. Natutuwa siya sa bata. Kaya kinabukasan, iyon ang ginawa niya. Eksakto at kaunti pa lang ang mga tao. Welcome po sa Siri-Siri! Matinis sa sigaw ng boses ng isang bata. Natigilan siya na makita ang isang batang babaeng kamukhang kamukha ng batang lalaking nakausap niya kahapon. Nakasuot ito ng pulang bestida. May malaki pang headband sa ulo at hanggang balikat ang buhok nito. Medyo naguluhan siya. Sigurado siyang batang lalaki ang kausap niya kahapon. Iisang tao ba mga ito? Evren, bakit naging babae ka? Gulat niyang tanong. Po? Babae naman po ako Tsaka hindi po ako si Kuya Evren. Sambit nito, nakanguso pa. Sinuri niya na mabuti ang batang babae. Kamukhang kamukha nito si Evren. Kung ganon, ay may kakambal pala ito. Napatingin siya sa binatilyong abala sa pag-aayos ng grocery. Anak nang, sabi kong huwag kang maglaro ng bola. Papagalitan tayo ng ate ko. Mami ko po yun, Tito Kay. Katuwiran ng batang lalaki. Parang doon na siya nakahinga dahil muli niyang nakita si Evren. Mama, ano po? May bibilhin ka po? Pukaw ng batang babae sa atensyon niya. Oo, bibili ako ng mineral water. Sagot niya. Hindi pa rin niya mapigilan na mapatingin sa gawin ni Evren. Gusto niya makausap ulit ang bata. Pero gusto niya rin namang makausap ang batang babaeng kaharap niya ngayon. Tito, bili po siya ng tubig. Sigaw ng bubuit. Anong tubig? Tumayo ang lalaki at napatingin ito sa gawin niya. Ay, kayo pala yan, sir. Kumapit na sa binti nito si Evren at tinignan din siya. Yeah, hello, Evren. Bati niya. Bumungasgis ito. Hindi po ako si Kuya Evren. Evan pong pangalan ko. Pagtatama nito, napapisil siya sa matangos niyang ilong. Kung ganoon, triplets ang mga bata, hindi lamang dalawa. Naiiling na lumapit na lang siya sa freezer para kumuha sana ng mineral water nang mapatingin siya sa labas. Nagsalubong ang mga kilay niya dahil pamilyar sa kanya ang babaeng kababalang ng taxi. Ana Rosa. Lalabas sa sana siya nang bumukas ang pinto ng grocery store. Pumasok doon ang kamukha ng dalawang batang kausap niya. Ala po, bumalik po kayo. Tuwan-tuwan sigaw ng bata at alam niyang si Evren na yon. Sir Eros! Yumakap pa ito sa baywang niya na ikinabigla niya. Tumingin siya sa babaeng pumasok na rin sa loob. Karga-karga nito ang isa pang bata. Nang makita niya mukha nito ay bumilis ang pintig ng puso niya. Hindi lang pala talaga dalawa ang mga bata. Hindi rin triplets, kundi quadruplets. Mami, siya po yung tinutukoy kong kapangalan ni Daddy. Mas lalo tuloy siya nagulat, lalo na magtagpo ang mga mata nila ni Ana. Halatang nagulat din ito na makita siya. Ano to, Ana Rosa? Malamig niyang tanong sa babae. Eros, nandito ka pala. Nauutal na itong sambit. May mga anak na ang babaeng mahal niya. Ayaw man niyang isipin na baka ikinasal ito sa ibang lalaki, ay parang kinabahan siya. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Evren, nakapangalan niya raw ang daddy nito. Kung ganon, may posibilidad na siyang ama. Mami, kilala niyo po si Sir Eros? Tanong ni Evren sa ina. Hinintay niyang isasagot nito, parang nag-aalinlangan pa ito. Kairos, kunin mo muna si Daphne. Kaya pala pamilyar din sa kanya ang lalaki. Ito siguro ang kapatid ni Ana Rose. Sa labas tayo mag-usap, Eros. Bakit hindi tayo mag-usap dito? Balik niyan tanong, kumunot ang noon nito. Mami, hindi mo sinasagot ang tanong ko po. Sabat ni Evren, sa lubong na matibis itong kilay, na para bang ipinapakitang seryoso rin ito. Evren, tara dito. Huwag kang manggulo sa ate ko. Sabi ng tiyuhin nito. Mami ko po siya, Tito. Mama naman po kasi. Nakangusong sabi nito. Let's talk later, Evren. Baling niya sa bata. Naglakad siya palapit kay Ana.
Walang paalam na hinawakan niya ito sa palapulsuhan. Eros, sandali lang. Hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad patungo sa sasakyan niyang nakapark sa gilid ng kalsada. Binuksan niya ang pito ng passenger seat at inalalayan itong makasakay. Mabilis din siyang umikot sa kabila pero narinig na lang niya ang sunod-sunod na pag-iyak ng mga bata. Mami! Tito, nadukot na po mami ko! Boses ni Evren ang nangingibabaw sa pag-iyak. Nagpapadyak ito habang nakaturo sa gawin nila. Bumaba rin ulit si Ana Rose. Nakangiwing nakatingin ito sa pinto ng grocery store. May sinat pang bunso ko, baka mabinat siya sa kaiiyak. Nag-aalalang wika nito at nagmamadaling lumapit sa mga bata. Wala namang mangyaring masama kay mama. Huwag na kayong umiyak. Bakit ka po niya pinasakay sa kotse niya, mami? Ang batang babaeng naka-headband ang nagtanong, sunod-sunod ang patak ng mga luha nito. Sumakay lang sa sakyan ay dudukutin na agad? Hindi ba pwedeng mag-uusap lang kami? Naiiling na sabi ni Ana. Pinagbasdan niya kung paano mag-usap ang mga mag-iina. At sa eksenang yun, ay parang hinahaplos sa maliit na kamay ang kanyang dibdib. Mami, bakit ka po basta na lang sumama sa hindi mo kilala? Paano po kung suktan ka niya? Paano na po kami? Sunod na tanong naman ng isa pang batang lalaki. Yumakap na ito sa binti ng ina. Natawa na kalaunan si Ana Rose. Mas lalong napaiyak ang bata. Kilala ko siya. Alam niyo naman na hindi ako basta-basta sumasama sa hindi ko kilala, di ba? Kayo naman, overacting na. Sige, napasok na muna kayo, Evren. Sino po ba siya, mami? Ang batang karga nito ang nagtanong. Sinulyapan siya ni Ana Rose. Are they mine, Ana Rose? Seryoso niyan tanong. Siya ang daddy Eros niyo. Mahina nitong sambit. Parang bombang sumabog yon sa ulo niya. Kasabay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Daddy? Siya po ang daddy namin. Hindi ka po ba nagbibiro lang, mami? Hindi makapaniwalang tanong ni Evren. Ang kabang naramdaman niya ay mas dumoble pa. Paano kung hindi pala siya gusto ng mga bata? Sa kabilang banda ay awang-awa si Ana Rose kay Eros dahil matapos malaman ng mga anak niya kung sino ang daddy ng mga ito ay bigla na lamang nanahimik ang mga bata. Nakaupo na lang ang mga ito at tahimik na pinagmamasdan si Eros. Kumuha siya ng mineral water at ibinigay sa lalaki. Pagpasensya mo na sila, Eros. Siguro nabigla lang sila. Bigyan mo muna sila ng sapat na panahon. Anya, napabuntong hininga ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Ana? Tignan mo, 4 sila. Alam kong gaano kahirap mag-alaga ng bata. Lalo na yung 4. Sinadya mo bang iwan ako nun para lang dito? Walang emosyon na tanong nito. Hindi. Oo, may hinala na ako noon na baka buntis ako. At oo, tanga na kung tanga. Dahil imbes na ipilit sa'yo responsibilidad mo sa akin, pinili kong ako inang lahat na mag-isa. Bakit? Dahil alam ko, Eros, na hindi ako kabilang sa mundong ginagalawan mo. Maswerte na nga lang ako at minsan kitang nakilala. Anya at mapait nang umiti. Ana, abala ka palagi sa trabaho, sa responsibilidad, sa buhay na hindi ako kasama. Kahit konting oras lang sana pero wala. Kaya sumuko ako. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil napagod akong ipaglaban ng sarili ko sa mundong wala akong puwang. Pinili kong unahin ang sarili ko kaysa ipagsiksikan ng sarili ko sa isang taong hindi naman ako pinipili. Dagdag pansaan niya, umawang ang labi nito, mukha na konsensya. Kahit na, dapat sinabi mo sa akin, Ana. Nagsusumamong sabi nito. Hindi mo naman ako sinubukan sundan nun eh. Naisip ko na rin baka kaya mong mawala ako sa piling mo. Dapat, nasa tabi mo ako noon. Dapat kasama mo ko sa pag-aalaga sa mga bata. Masyado ka namang walang tiwala sa akin. Dahil sanay na ako sa'yo. Sanay na ako na lagi kang wala. Sanay na akong palagi mo kong sinasantabi. Sanay ako maramdaman na hindi naman ako mahalaga para sa'yo. Kaya kong magbago kung alam kong may responsibilidad ako. Hindi mo ako masisisi, Eros. Binigyan kita ng oras. Sinabi ko na hayaan kita. Basta babalikan mo ko. 1 taon nang hinintay ko. Huminto lang ako sa paghahanap kasi alam kong wala rin ako mapapala. Problemadong sabi nito. Napahilamos na ito sa mukha.
at nanginginig na agad ang balikat. Napalingon siya sa mga anak niya. Dahan-dahan ang naglakad ang mga ito patungo sa pwesto nila. Daddy! Chorus ng 4 na bubuwit, nag-angat ang ulo si Eros. Nabigla pa ito na makita ang mga bata. Daddy, tapos na po kaming nag-isip-isip. Ani Evren. Anong nag-isip-isip? Nakangiti niyang tanong sa mga anak. Mommy, iniisip po namin kung paano kayo magkabalikan ni Daddy. Sagot naman ni Dahlia. Ano? Bakit naman ganyan ang iniisip niyo? Kasi po, di ba, nagiwalay kayo ni Daddy, kaya po naisip namin paano po kayo magkakabalikan. Segunda ng bunso niya. Napansin niya sumisigla na si Daphne. Kanina ay kagagaling lang nila sa public health center para sa check-up nito at sumama sa kanya si Evren dahil takot maiwan ulit na mag-isa sa kanilang tindahan. I will take care of that, kids. Could you repeat what you just called me, please? Pakiusap nito. Daddy! Sabay-sabay na tawag ng quadruplets. Itinaas si Daphne ang maliliit pero matambok nitong mga braso. Karga mo po ako, Daddy. May sakit po si Daphne. Nakangusong sabi nito. Agad naman itong binuhat ang ama at kinandong. Pagkuway tumingin sa kanya, may pagtatanong sa mga mata. Lagdat lang yan. Naligo kasi sila sa ulan ng isang araw. Wala ako sa bahay, si nanay lang. Hindi naman sila maawat na dalawa eh. Paliwanag niya. Hinaplos itong malusog na pisngi ng bunso nila. So, siyang bunso? Usisa nito. Oo, sabi ng obigaini ko, wala naman kasi ako malay nun. Tugon niya. Then, sinong panganay? Tumingin ito sa 3 pang bata. Nagtaas ng kanyang kamay si Everett. Ako po, Daddy. Ako po. I'm Evren po, Daddy. Bless po ako. Wika nito, hinawakan agad ang kamay ng ama sa kahinalikan. Ako na po ang kasunod, Daddy. Ako naman po si Evan. Ako na po, ako na. Dahlia po ang pangalan ko. Daddy, may pera ka po ba riyan? Kasi po... Dahlia anak, bakit pera agad ang pag-uusapan? Sabad niya. Napakamot sa kilay ang bubuit. Nang makita yun ng daddy nito ay napangiti lang. Mommy, nagsasuggest lang naman po ako. Baka naman po gusto ni Daddy maghulog ng barya sa oink-oink ko. Katwiran nito, umusli pa ang labi. What was that, Ana? Tanong naman ni Eros sa kanya. Ay, piggy bank yun. Magpapatayo yata ng bangko anak mo paglaki niya dahil ang daming piggy bank niyan sa bahay. Naiiling niyang wika. Ipapakilala po kita sa oink-oink ko, Daddy. Excited sambit pa ni Dahlia. Niyakap ito ng ama. Ana, ginamit mo ba ang perang ibinigay ko sa'yo noon? Maya-maya ay tanong nito. Oo. Ang totoo niyan, umalis kami noon sa probinsya namin bago pa man lumaki ang tiyan ko. Iniiwasan ni nanay na mapagchismisan ako. Alam mo naman sa panahon ngayon, marami ng taong mapanghusga. Pero hindi ko naman nilalahat. Tumira pa kami sa apartment. Siyempre, yung perang meron lang ako noon na yung binigay mo. Mahaba niyang paliwanag. I see. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin naman sa'yo yon. Nagamit ko pa kasi sa panganganak ko. Nahihiya niyang sabi. Umiling lamang ito at ngumiti. No need, para sa'yo yun. Ang mahalaga hindi kayo nahirapan pagdating sa pinansyal. Mas magagalit siguro ako kapag nahirapan ka lalo dahil sa pera. Sinserong pahayag nito. Ngumiti lamang si Eros. Ayos na, huwag mo nang alalahanin pa yon. Anya. Mami, kami naman po ang mag-uusap. Singit sa kanya ni Evren. Nagkibit-balikat siya at bumalik sa ginagawa para tulungan ang kapatid. Masaya siya nakita ulit ang lalaki. Gusto naman niyang makita ito ulit sa kabila ng lahat. Nakakaramdam lang siya ng kagat ng konsensya dahil hindi niya sinabi rito ang totoo. Sa kadahilan na natakot siyang hindi nito akuin ang responsibilidad na baka uunahin nito ang trabaho o baka nagbago ng damdamin nito dahil matagal na silang walang komunikasyon. Hindi na nakauwi pa si Eros. Nanatili siya sa grocery store noong oras ng tanghalian ay dumating ang nanay ni Ana. Kaya naipakilala agad siya. Isinama rin siya ni Ana sa bahay ng mga ito.
Daddy, tara po. Nandun po sa kwarto namin yung oink-oink ko. Excited na sigaw ng anak niya si Dahlia. Anak, piggy bank yon, hindi oink-oink. Ang kulit mo ha? Malumanay na saway ni Ana sa bata. Humagikik lang ito kasama dalawang kuya. Ang bunso nila ay karga-karga pa rin niya. Humihikab pa ito ng silipin niya mukha. Kulit mo talaga, Dahlia. Piggy bank nga yun, hindi po oink-oink. Pagtatama ni Evan, sabay pisil sa pisngi ng nakababatang kapatid. Pareho lang naman po yun sila, kuya. Di ba po, Daddy? Oink-oink din po yung piggy bank. Kalabit ito sa kanya. Mamaya mo na ibida sa daddy mong oink-oink mo, anak. Kakain pa tayo. Kailangan kong bumalik sa siri-siri. Sa tindahan pala. Ay naku, nahahawa na ako sa inyo. Mahina siya natawa sa sinabi nito. Mommy, papakilala ko pa po ang oink-oink ko eh. Tila nagtatampong sigaw ng kanilang anak. Hinarap niya si Ana, saka siya nagsalita. Go, magain ka muna na. Lalabasin kami agad. Sige na nga, hindi ka titigilan ng isang yan. Kasing kulit niya ng bunso. Naiiling na sabi nito, saka sila tinalikuran. Daddy, dito po tayo, dali. Anyaya pa ni Evan sa kanya. Pumasok na sila sa loob ng kwarto. Nang makita na maraming stuffed toys at iba't ibang laruan sa kwarto, ay parang maiiyak na naman siya. Daddy, look po, oh. Itinuro ni Dahlia ang 3 alkansya. Rosas, asul at berde ang kulay ng mga yun. Wow, wala ka bang binibili kaya nag-aalkansya ka, anak? Naaaliw niyang tanong sa anak. Opo, may siri-siri naman po kami, Daddy. Libre pa. Tugon nito. Kayo, Evren, Evan, Daphne, may alkansya din ba kayo? Usisa niya sa 3 anak. Umiling lamang ang mga ito. Gamit ang isa niyang kamay, ay binunot niyang wallet sa bulsa ng pantalon niya. Ay, dami mo palang pera, Daddy. Puro agila. Komento ng bunso niya. Patingin po. Chorus ng mga ito. Natatawang lumuhod siya habang nasa bisig pa niya si Daphne. Wow! Dahlia, walang barya si Daddy. Puna ni Evan. Tumatanggap naman po ng papilang oink-oink ko, Daddy. Pagpapakyut na sambit ni Dahlia, namumungay ang mga mata ang tinignan siya nito. Daddy, iniisip mo na po siguro na mukha po akong pera, no? Marahan siyang umiling. Inabot pa niya ang malusog nitong pisngi at hinaplos. Mana ka kay daddy, anak. Ako nga rin gusto kong nag-iipon ng pera. At hindi ka mukhang pera, nag-iipon ka oh. Anya, dumukot na siya ng 3,000. Maingat na tinupi iyon bago niya isiningit sa maliit na butas ang alkansya nito. After lunch, bibigyan ko rin kayo ng pera. Sa ngayon, bawal lumawak dahil kakain pa tayo. Pinangko niya sa kabilang bisig ang anak na si Dahlia at inaya na lumabas ang 2 lalaki. Dumiretso sila sa kusina. Maya-maya pa ay kumakain na sila. Si Daphne ay hindi na umalis sa tabi niya. Marunong na kumain na mag-isa sina Evren at Evan, pero kailangan pa rin talagang asikasuhin ang mga ito. Ana, hindi mo ba sila in-enroll sa nursery school? 4 years old na sila, right? Usisa niya, umiling ito. Naisip ko lang, saka na kapag 5 years old na sila. Nauubos kasing oras ko sa pagbabantay sa kanila sa school eh. Yung kapatid ko, nag-aaral pa lang. Si nanay hindi ko naman siya pwedeng iwan na mag-isa sa siri-siri. Ay, napapikit ito na ikinatawan niya. Sumabay sa kanya ang mga anak nila. Then, i-enroll mo sila sa private nursery school, Ana. Hindi mo sila kailangang bantayan. Ako mag-aatid at susundo sa kanila. Mabuti na yung meron silang advanced knowledge para sa mga susunod na taon. Magkakaroon na rin sila ng self-confidence para sa totoong pag-aaral. Mahaba niya sa question. Napailing ito. Hindi nila kailangan nun. Hindi naman sila mahiyain. At saka marunong na sila magbilang. Hanggang 30 nga lang. Pamilyar na rin sila sa alphabet. Bibo sila, makulit lang. Pero kapag sinabihan mong behave, susunod naman. Paliwanag pa nito. Nakikita niya na naging mabuting ina si Ana Rose. Ang dati niyang nararamdaman na pagkamangha ay mas lalong nadagdagan. Nagawa nitong alagaan at palakihin na maayos ang mga anak nila. Thank you, Ana. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Kahit medyo. Pabitin niyan sabi. Medyo ano po, Daddy? Sabad ni Evren habang marahang umunguya.
Medyo may tampo si daddy sa mami niyo. Diretsyong sabi niya. Ala ka po, Mami. May tampo na sa'yo si Daddy. Susuyuin niyo po ang daddy namin. Singit naman ni Evan. Bumungis-ngis ang dalawa nilang anak na babae. Si Ana naman ay ngumiwi lang. Ako dapat ang magtampo dahil hindi naman sumunod sa akin ng daddy niyo nung umalis ako. Usal nito. I did, pero nahuli lang ako. Anya, nagkibit balikat na lang ito. Bumalik din si Ana Rose sa tindahan. Naiwan tuloy siya sa bahay ng mga ito para patulugin ng mga bata. Mas titutukan niya ng atensyon si Daphne dahil kagagaling lang sa lagnat. Nung dumating ang lola ng mga ito, ay saka naman siya umalis. Eros, bakit duman ka pa rito? Salubong sa kanya ni Ana pagbaba niya mula sa sasakyan. Magpapaalam lang ako. Babalik din ako bukas. Sige, ikaw bahala. Diretso ka na lang sa bahay, hindi ko na isasama mga bata. Bakit mo pala sila laging sinasama rito? Lucky charm ko kasi ang mga anak ko. Kapag nandito mga yon, ang dami naming customers. Ah, ganun ba yun? Basta, yun ang tingin ko. Sige na, pwede ka nang umalis. Gagabihin ka, malayo pa naman ditong bahay niyo. Anong oras kayo nagsasara? Usisan niya. 8 p.m. Mabilis itong tugon. Tapos, maglalakad lang kayo ng kapatid mo pa uwi? Oo, walking distance lang naman ang bahay namin. Secure naman ang lugar namin. Bakit? Balik nitong tanong. Then, ihatid ko kayo after niyong magsara. Wika niya at nalaki naman ang mga mata nito. Eros, hindi naman na kailangan. Sanay na kami ng kapatid ko maglakad pa uwi. Sige na, umuwi ka na. Anito at tinulak-tulak pa siya. Fine. Pagsuko niya, hinawakan niyang pisngin nito. Ano, bukas ka na lang bumalik kung hindi ka na busy. Ingat ka ha. Hinigkan niya ito sa noo at naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Marahil ay nagulat. I missed you, Ana. Iyon ang mga katagang lumabas mula sa bibig niya bago siya tuluyang umalis. Tahimik na tinanaw lang ni Ana Rose ang sasakyan ng lalaki. Uy ate, kayo na ba ulit ang daddy ng quads? Tanong na kababata niyang kapatid. Bigla-bigla na lamang itong sumulpot sa kanyang tabi. Hindi, wala naman siya sinabi. Pero alam mo, Kairos, parang may nagbago sa kanya. Di ko alam ate, di ko naman talaga kilala si Kuya Eros. Naiiling nitong sambid. Yung kahit wala siyang sinabi, nababawi siya sa amin ng mga bata. Parang ramdam ko na agad na yun ang gagawin niya. Dati kasi, puro salita lang siya. Kaya nagtataka ako sa bagong ugaling pinapakita niya ngayon. Mahaba niyang pahayag. Mukha naman siya mabait ate. Mahal ka pa naman siguro nun. Tara na po sa loob, marami na ulit tayong customer. Anyaya nito sabay tapik sa balikat niya. Sumunod na rin siya sa kapatid. Sa sumunod na araw ay muling bumalik si Eros. Marami itong dalang regalo para sa mga anak niya. Maging sa ina't kapatid niya. Siyempre, hindi rin mawawala ang para sa kanya. Ang aga mo naman pumunta, Eros. Komento niya na makalapit ito. Binigyan pa siya ng isang pumpo ng bulaklak. First time mo akong bigyan nito Para saan to? Just take it, Ana. Inagaan ko talaga ngayon. Kahit mukhang hindi pagising ang mga bata. Anito, tumingin pa sa pinto na silid nilang mag-iina. Pumasok ka na lang kung gusto mo sila makita. Magluluto lang ako ng agahan. May pasok na mamaya ang kapatid ko. Paalam naman niya. May dala akong breakfast. Dumaan ako kanina sa cafe. Saba mo na lang ako sa kwarto ninyo. Wika nito. Napatingin ito sa kanyang ina na tinitignan ng mga dala nito. Tara na, hindi magagalit si nanay. Sisilipin mo lang naman ang mga bata. Anya, siya na mismong humila sa braso nito. Nay, tignan mo na lang po yung dalang agahan ni Eros. Sige, ako nang bahala. Tugon ng kanyang ina nang hindi ito lumilingon sa kanila. Pagpasok nila sa loob, makikita ang 4 na batang nakahiga sa kama. Malikot matulog sina Evren at Evan, kaya sa sahig natutulog, may kutso naman. Tapos sina Dali at Daphne sa kama. Paliwanag niya. How about you? Saan ka natutulog? Usisa nito. Taas baba lang. Patutulugin ko muna ang 2 prinsesa bago ang 2 prinsipe. Ngiting-ngiting paliwanag niya. Sumilay naman ang matamis itong ngiti. Pagkuway tumingin sa 3 alkansya ni Daphne. Marami na akong coins. Pagbibida nito na ikinatawan niya na mahina. Ang aga mo naman pakainin ng oink-oink ni Daphne.
Anya saka naupo sa kama kung saan nakahiga ang dalawa nilang anak na babae. Nagsimula na si Eros na maghulog ng barya. Siya naman ay tahimik na pinagmamasdan ito. Eros, kung wala ba tayong anak, may posibilidad ba na pupunta ka pa rin dito sa bahay namin? Bumaling ito sa kanya. Of course, pupunta ako para makita ka. Ana, ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi pa rin naman nagbabago. Lumipas man na ilang taon, alam mo, hindi kayo mapapalitan sa puso ko. Sinserong sabi nito, kaya bumilis ang pintig ng puso niya. Eros, mahina niyang sambit sa pangalan nito. Dahan-dahan siya nitong nilapitan. Lumuhod sa harap niya, katulad ang madalas itong gawin. Hindi ka ba galit sa akin? Saan naman ako magagalit, Ana? Sa ginawa ko, sa pagtatago ko sa ng mga bata. Alam ko may karapatan ka pero naging makasarili ako. Hinaplos pa niya ang panga nito. Baka silang magalit sa akin, Ana. Ha? Sinong sila, Eros? Ang pamilya mo. Baka nagalit sila dahil hininto kong paghanap sa'yo. Dahil pinabayaan ko kayo ng mga bata. Naiangit ang alagaan sila na mag-isa. Wika nito, marahan siyang umiling. Sabi ko naman sa'yo, kasama ko si nanay. Si Kairos nagbabantayan minsan sa mga pamangkin niya. Pero Eros, may asawa ka na ba? Tanong niya bigla. Hinanap pa niyang singsing na suot nito. Kung mayroon man, ngunit wala naman. Nabigla pa siya sapagkat iba nakita niya. Ana, hindi pa ako kasala. Umiiling na sabi nito. Umusli ang labi niya at sa kanya hinawakan ng kamay ni Eros. Hindi ka nagsusuot ng relo, di ba? Kaya bakit mo sinuot to? Tanong niya. Hey, this is your gift. Umalis ka nga noon habang tulog pa ako. Ito lang nagpakalma sa akin. At kailangan pa bang itanong yan? Alam mo naman na hindi ako nagsusuot kaya bakit mo pa ako naregaluhan? Pinagtaasan pa siya nito ng kilay. Para sana mapagtanto mo na mahalaga ang oras. Alam mo ba kung anong pinaka-importante sa mundo? Usisa niya. Pinaglalaroan na nito ang mga daliri niya. Oras? Patanong nito'ng sagot. Kaya naman pala workaholic ka. So para sa'yo, ano talagang kahulugan ng oras? Mahalagang oras dahil sa bawat sandaling lumilipas, marami kang pwedeng gawin. Matutunan at simulan kung pipiliin mong kumilos. That's it, Ana. Kaya dapat mo itong pahalagahan dahil kapag lumipas na, wala ka ng paraan para ibalik pa to. Dugtong niya. Ana, I want to be with you again. Pwede ba yun? Pakiusap nito. Titignan ko, Eros. Titignan ko kung nagbago ka na rin ba. Mommy, Daddy, Singit ng mumunting boses. Nang mapalingon sila sa mga bata ay nakaupo na pala mga ito. Gising na sila. Nakangiting sabi ni Eros. Tumayo sina Evan at Everett. Lumapit sa kanila at naglalambing na yumakap. Good morning, my sons. morning po, Mommy, Daddy. Sabay na bati ng mga ito. Daddy, hanap po kita kahapon. Umuwi ka po nang hindi nagpapaalam sa amin. Tanong ni Dahlia. Sumingit ito sa gitna nila ni Eros. Mami, wala na po akong lagnat, no? Ang sunod na sumingit ay si Daphne. Hinipo niya noon nito, pababa sa leeg. Wala na anak, magaling ng Daphne ko. Anya sabay halik sa malusog nitong pisngi. Ate, labas na raw kayo, kakain na tayo! Sigaw ni Kairos mula sa labas ng kanilang silid. Sige, lalabas na kami! Tugon niya sa kapatid. Inakay niya ang dalawa niyang anak na lalaki. Sina Dahlia at Daphne ay binuhat naman ni Eros. Daddy, yung oink-oink ko po kakain mamaya. Baka po hindi mo alam na lagi po siyang pinapakain ni Mami. Wika ng anak niyang mahilig mag-alkansya. Natawa tuloy ang daddy nito. Tapos na po, kanina pa. Tugon nito. Hay nakong aga-aga pera na agad ang pinag-uusapan. Naiiling niya sabi. Nang umagang yon ay masaya silang nag-agahan, na puno ng kwentuhan at tawanan sa hapagkainan. Hindi na pinatagal pa ni Eros na makilala ng mga magulang niya ang kanyang quadruplets. Naiyak pa ang mami niya sa tuwa. Ang daddy naman niya ay namula lang ang mga mata. Ano nang plano niyong dalawasan? Tanong ng daddy niya. Kandong nito ang apong si Dahlia. Nasa gitna sina Evren at Evan. Samantala si Daphne ay nakaupo naman sa kandungan ng lola nito. May plano na po kami, Dad. Tugon niya.
Magkatabi naman sila ni Ana. Hawak-hawak niya ang kamay nito. Iha, next time, isama niyong mama't kapatid mo, okay? Request ng kanyang ina. Opo, tita, makakaasa po kayo. Magalang nitong sambit. Pansin niya ang pamumula na magkabila nitong pisngi. Marahil ay dahil hindi pa ito sanay nakaharap ang mga magulang niya. Dinala niya sa labi ang kamay nito. Nanlalaki ang mga matang napatingin ito sa kanya. I love you. Bulong niya, lalong namula ang pisngi nito. Sige, lalabas na kami. Tugon niya sa kapatid. Inakay niya ang dalawa niyang anak. Na sumunod na mga araw ay binigyan na rin ni Ana Rose ng isa pang pagkakataon si Eros. Naniwala siya na may kakayahan pa rin itong bumawi at patunayan ang sarili sa tamang paraan. Ilang buwan lang ang lumipas, inalok na siya nito ng kasal. Congrats, Ana. Naunahan mo pa si ate, ah. Nakangiting sambitan na katatanda niyang kapatid na si Rossia nung araw ng kanilang kasal ni Eros. Nakauwi na ito galing abroad at hindi na raw ulit babalik. Thank you, ate. Sa'yo ko ibibigay ang bouquet. Anya at kumindat pa dito. Tinawanan lang siya ng ate niya. Congrats, Eros. Huwag mong pababayaan ang pamilya mo, ha? Kapag pinaiyak mong mami ng mga yan, ako, babawiin namin ng quads. Pananakot nito sa asawa niya sabay suntok na marahan sa braso nito. Makakaasa ka na alagaan kong pamilya ko, Roshan. Tugon ni Eros. Mahal, ibibigay ko agad kay Ate Rose ang bouquet. Anya, mabilis siyang kinurot ng kanyang Ate Roshan. Tigilan mo ko, Ana, magfo-focus ako sa siri-siri natin, no? Anito. Hoy ate, kasama pa rin ako sa pagbabantay. Maghanap ka na lang muna ng mapapangsawa mo. Tukso niya sa kapatid. May kaibigan ako. Gusto mong ipakilala kita, Roshan? Paninukso din ni Eros dito. Hay, tigilan niyo akong dalawa, kayo talaga. May iwan ko na nga kayo, che? Masungit sabi nito, bagamat nakakiti naman. Nasaan na palang mga bata? Tanong naman niya. Kanina pa nila napapansin na hindi pa lumalapit sa kanilang quadruplets. Yun, nasa lolo't lola nila. Sagot naman ni Eros na yumakap mula sa likuran niya. You know, Ana, I realized a lot about life when you left. Ano naman yun, mahal? I realized that having you by my side is more important than work that only causes stress. Thank you, Ana. Dahil sa'yo, muli ako nabuo. Wika nito saka humalik sa kanyang pisngi. Dahan-dahan naman niya itong hinarap at pinulupot ang mga braso sa leg nito. Mahal kita. Mula noon hanggang ngayon. Salamat din dahil hindi mo ko sinukuan, Eros. Sorry na hindi ko pinaalam sa iyong pagbubuntis ko. Pero alam kong worth it yun, mahal. Dahil nung naghiwalay tayo, saka natin mas naramdaman kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Hinalikan siya nito sa labi. Inulit pa nito yun. Hindi na nila pinansin pa ang mga bisitan tuwan-tuwa namang pinapanood sila. Mommy, Daddy, congratulations po! Sabay-sabay na wika ng quadruplets. Nakangiting hinarap nila ang mga ito. Magkahawak kamay sina Dahlia at Daphne. Pareho naka-pink na baby dress. Nasa likod ng dalawa sina Evren at Evan. I love you po, Daddy, Mommy! Sigaw pa ng mga ito. Mahal din kayo ni Daddy, saka ni Mami. Wika ng kanyang asawa sa mga anak nila. Ito ang buhay na hindi nila inaasahan ni Eros. Isang magandang buhay kasama ang mga anak nila. At sa paglipas sa maraming taon, ang mga ito ang nagpatibay sa relasyon nilang mag-asawa. Walang mali sa pagiging makasarili minsan, lalo na kung pinili mo ang sarili mo dahil pakiramdam mo hindi ka na binibigyan ng halaga. At hindi rin lahat ng pag-ibig ay basta na lang nakakalimutan. May pag-ibig na nananatili sa puso, gaano man katagal kayong hindi magkita. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!